Nagtayo ka na ba ang halos 55 milyong piso para sa isang maringal na kasal bawat detalye pinag-isipang mabuti mula sa bawat puting rosas hanggang sa bawat fold ng tela sa mga upuan para sa araw na iyon ay inihagis sa iyong mukha ang isang pares ng lumang guwantes sa paglilinis at sinabihan ng malamig na boses, bara iba ena, agidan, pangit ang itsura mo, baka masumpungan pa ang bagong kasal. Pumunta ka na sa kusina at mahugas ng pinggan. Huwag mag-akala na ang pagsunod ay magbibigay sa inyong kapayapaan. Sa mga matang mga sakim at walang pasasalamat, ang inyong sakripisyo ay isang murang basahan lamang na ginagamit nilang panghaplos ngang kanilang mga paa sa kanilang landas patungo sa kanilang layunin. Ito ang kwento na ipinadala ng aming mambabasa sa aming programa. Humingi siyang ipaabot ito sa inyo, aming nga manonod, upang makakuha ng mahalagang payo sa mga komento. Simula ng kwento. Ang amoy ng nasusunog na mantika, pritong sibuyas at bawang ay naghalong, kasama ang nakakasait na init na nakmumula sa 5 o 6 na malalaking kalan na naktatrabaho ng buong lakas. Ang kalabaw ng kaleo, ang sigaw ng gavida na naumamadaling maudela na pagkain, ay nausema-sema tendang at pestos na musika na naumumula sa pangkuhal sa itaas. Lahat ito ay lumikha ng magulo at nakakabiging ingay na parang sasabog ang aking dibdib. Nakatayo ako roon, sa gitnang maruming at mahalumigmig na kusina ngang isa sa pinakamalaking banquet complex sa Maynila. Ang aking nga kamay ay nakalubog sa lababo na puno ng magresong tubig na may sabon. Ang pawis ay nagbabasa-basa sa aking likod. Tinatagos ang aking tela ng champagne colored na blusa na maingat kong pinlansa ngayong umaga. Ang pangalan ko ay Ana Reyes. Ako ay 30 taon. Ako ang executive director ng isang kilalang events management company sa Pilipinas. Sa mga profesional na lupon, tinatawag nila akong babaeng bakal dahil ni isang multimilyong pisong event na dumaan sa aking mga kamay ay hindi kailanman nakaroon ng pakabigo. At ngayon ang makamay na ito, sanay sa pagpirma ng malalaking kontrata, ay pinilit na mag-scrub ng matira-tirang pagkain mula sa bundok ng mapinggan, hindi dahil kulang sa tao ang kumpanya at hindi dahil biglang nagustuhan ko ang pisikal na paggawa. Napadbad ako sa madilim at maruming sulok na ito dahil sa aking katayuan bilang asawa ang panganay na anak ng pamilyang Santos ng pamilya ng aking biyenang, si Auntie Corazon Santos. Ngayon ang masayang araw ni Marichel, ang bunsong kapatid ng aking asawa, ang minamahal na anak ng aking biyena, doon sa itaas, sa maringal na bulwagan na pinalamutian ng libu-libong imported na mga sariwang bulaklak at nilatagan ng dekalidad na pulang karpet, si Auntie Corazon Santos sa kanyang nakniningning na gown na burdado ng mga kristal nang may maliwanag na ngiti ay tinatanggap ang mga panauhin. Wala ni isa sa kanila ang nakaalam na ang lahat ng maningning na karangyaan na ito mula sa bawat flower arrangement hanggang sa bawat laso sa upuan, bawat putahe na may alimango at hipon sa 20 banquet tables ay binayaran mula sa aking personal na account. Si Carlo, ang aking asawa, 3 buwang nakalipas ay lumuhod sa tabingang higaan. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hinawakan niya ang aking kamay at nagmamakaawa sa boses ng isang taong dinalhan ng kahirapan. Sinabi niya na hindi maaring mapahiya ang pamilya ng nobya sa harap ng pamilya ng lalaki na isa lamang anak na babae ang kanyang ina. At kung ang kasal ay mangyayari ng mapakumbaba sa kanilang lungsod sa Cebu, mamamatay siya sa kahihiyan. Sumumpa siya. Tulungan mo lang kami ni Mama sa pagkakataong ito at pagkatapos ng kasal ay babayaran ko ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang buong kontrol sa pinansyal. Hindi ko nahahayaang makialam si Mama sa ating buhay. At ako, na pinalaki sa tradisyon kung saan ang lahat ay para sa pamilya at ang para ay hindi mawawala, ay pumayag. Inubos ko ang aking ipon. Ginamit ko ang aking autoridad sa kumpanya para makakuha na diskwento sa restaurant. Pinili ko ang pinakamahusay na serbisyo sa halagang hindi nila mapangarap kahit magtipon silang 10 taon.
Naively akong nagisip na ang ganitong kabusan at katapatan ay makakamit ng kahit kaunting respeto pagkilala mula sa pamilya ng aking asawa. Ngunit nalimutan ko ang masalitang aking sariling ina na may kapaitan niyang sinabi sa akin sa araw nga aking kasal. Anak, ang kasakiman ng tao ay isang walang hanggang balon. Itapon mo ang pera sa balon at marinig mo man ang splash. Ngunit itapon mo ang iyong sakripisyo sa tahanan ng mga walang pasasalamat, ang matatanggap mo lamang ay paghamak at kayabangan. Gaano siya katoto. Mula pa sa umaga, nang makalagay na ang magaan na makeup at suot ang aking eleganteng damit, ay nahandang lumabas sa pangunahing bulwagan upang kasama ang aking asawa na salubungin ang mapanauhin si Auntie Corazon Santos, ay humarang sa aking landas sa pasilyo. Ang kanyang tingin ay dumausdos mula ulo hanggang paa nang may paksusuring katulad ng isang tindero na naghahanap ng depekto. Nagumangil siya ang malabi at ang mga kulubot sa gilid ng kanyang bibig ay nagpapakita ng kanyang mapanlinlang na kalikasan. Ano, sa ganong pangit na damit ka magtatanggap ng mga panauhin? Ngayon ang mabuting araw ni Marichel at nagbihis ka na parang may patay tayo at ang mukha mo palagi ay parang kumain ng kalamansi. Sa ganoong itsura ay mapapasama ka lang sa aking anak. Wala kang pakialam sa taas. Napatigil ako. Natuyo ang lalamunan ko. Parang ibinuhos ng isang tao ang isang dakot na buhangin sa aking bibig. Ang damit na suot ko ay designer, maliwanag na kulay abo, hindi kapani-paniwalang elegante at perpektong angkop sa papel ng manugang, wala kahit bahid ng pagiging malungkot. Ngunit sa mga mata ni Auntie Corazon, kahit ang aking pahinga ay isang krimen. Nilunok ko ang bukos ngang sama ng loop, nagsisikap na magsalita ng kalmado hanggat maari. Tita, ngayon ang pagdiriwang ni Marichel. Ako ang asawa ng panganay na kapatid. Kung hindi ako nasa itaas para tulungan sa pagtanggap ng mga panauhin, ang mga kamag-anak ng lalaki ay mag-iisip na walang iginagalang na tradisyon sa aming pamilya. Bukod pa rito, ang restoran na ito ay matagal na kaming partner. Kailangan kong nandun upang subaybayan ang lahat. Nangungutya si Auntie Corazon Santos. Lumapit siya, bumaba ang boses, ngunit bawat salita ay katulad ng nalason na punyal na tumatimo sa aking pagpapahalaga sa sarili. Huwag kang mag-akala na mas mataas ka pa sa lahat. Ang restoran na ito ay inupahan sa prang aking anak na si Carlo, at ikaw ay pumirma lamang ng mapapel, kaya huwag mong angkinin ang karapatan ng iba. Ang mapanauhin sa taas ay marespetadong tao, makasosyo sa negosyo ng pamilya ng lalaki. Lalabas ka, itatanong nila kung ano ang trabaho mo, sasabihin mong nagtatakbo ka mga event at nagwa-wave ng mga bandila, mapapahiya mo ang buong pamilya. Kaya mas mabuting pumunta ka na sa kusina, kulang doon ng mga tagahugas ng pinggan. Pumunta ka at hugasan mo ang mga pinggan ng 20 mesa para hindi na kailangang magdagda ang bayad ang restoran sa paglilinis. Asawa ni Carlo, iyan ang iyong lugar, sanayan mo na ang sarili sa gawaing kamay. Sa mga salitang ito, inihagis niya sa akin ang isang pares ngan rosas na guwantes na panlinis. Ilang bahagi ay pinalitaw ngang dumi, at pagkatapos ay lumakad ng paalis, iniwan akong nakatayo sa gitna ngang malamig na pasilyo. Tumingin ako sa mga guwantes na nakalagay sa makintab na marmol na sahig, pagkatapos ay sa manlalakad na likod ng aking biyena. Ang pagamak ay tumagos hanggang sa buto. Ako, nagumastos halos 5 milyon at nagbayad 100% gastos bangket na ito ay tinanggalan ng karapatang maging tao at ibinaba sa antas ng libreng tagahugas ng pinggan sa pamamagitan ng isang hangal na dahilan ng pagpapanatili ng mukha. Ngunit ang nakdurok ng aking puso ay hindi ang lason na salita ni Auntie Corazon kundi si Carlo. Sa sandaling iyon, lumabas si Carlo mula sa bulwagan sa kanyang magandang dark suit na personal koring pinlansa noong nakaraang gabi. Nakita niya ang lahat. Nagtagpo ang aming mga tingin. Umasa ako kahit sa isang maliit, multong ang pag-asa na ang lalaking tinatawag kong asawa ay lalapit, hahawak sa aking kamay at sasabihin sa kanyang ina, "Mama, huwag mong gawin iyan. Ang asawa ko ay hindi kasambahay." Hindi.
Natihil si Carlo sandali. Ang kanyang tingin ay dumausdos mula sa aking apoy punong mga mata. Pinagpapawisan niya. Ang kanyang ulo, pinilit ang kanyang karaniwang mapagpalayaw, nangiti para sa kanyang ina, at tumingin sa akin. Ang kanyang tono ay napakawalang pakialam at walang responsibilidad na ang malamig ay tumakbo sa aking balat. Nay Ana, tiisin mo na sandali, maraming panauhin ngayon. Si Mama ay kababahala kaya nagagalit. Pumunta ka muna sa kusina, tulungan mo sila Run, pakiusap. Isipin mo na para sa akin, para kay Marichel, para maging perpekto ang selebrasyon. Pagkatapos NG banquet, dadaling kita sa magandang restaurant. Okay? Para sa akin, para kay Marichel. Nakatulong na akong 55 milyon. Ngayon nais niyang tulungan ko siya sa pamamagitan nga payurak sa aking sariling dignidad. Tumingin ako kay Carlo at biglang naunawaan ko kung gaano siya naging banyaga, kawawa, at kahamak-hamak na taong iyon na sinamahan ko sa higaan sa loob na 6 na taon. Ang kanyang duwakta ay hindi aksidental, ito ay lantarang pagsasabuatan. Alam niyang mali ang kanyang ina, ngunit pinili niyang isakripisyo ako para sa kapayapaan ng kanyang pekeng pamilya. Tinrato niya ang aking pagsunod bilang libreng pinagkukunan na maaring gamitin ng walang pangamba. Sa sandaling iyon, wala akong naipatak na luha. Kung ito ay si Ana ng maraming taon na nakalipas, marahil ay umiyak ako, tumakas sa banyo, at pagkatapos ay talagang nagsuot ng guwantes upang tuparin ang aking tungkulin bilang manugang, ngunit may hangganan ang bawat tao. Kapag ang sakit at kabiguan ay umabot sa ilalim, hindi sila bumubukas sa maingay na sigaw, nagiging yelo ang maito, tahimik na tipak na kayang putulin ang huling sinulit ng pagmamahal. Yumuko ako at pinulot ang mga guwantes panlinis. Si Carlo, na nakita ito, ay huminga ng may ginhawa. Naisip na ang aking tahimik na paksang ayon ay muling nakligtas sa kanya. Ngumiti siya ng mapagpalayaw, tapik sa aking balikat at mabilis na nagtago sa maringal na bulwagan kung saan nagniningning ang mga kristal na kandelerya, umagos ang alak at tumatangkilik sa walang laman na mga toasts. Nagmamadali siyang umalis na parang natatakot na mahawahan ng aura ng kahirapan na kaniyang kakalang ina ay nagbigay sa akin. Pumunta ako ng direkta sa kusina. Ang musika mula sa bulwagan ay patuloy na kumakabog. Ilang manggagawang restaurant na nakita ako isang magandang nakapananamit na babae na may guwantes panlinis sa kamay ay tumingin ng may pagtataka. Isang batang babae, mga 20 taon, ay nagtanong, "Miss, panauhin po ba kayo o mula sa pamilya? Dito ay napakadumi, lumabas na kayo, baka mabahiran pa kayo." Hindi ako sumagot, ngumiti lamang ng mahina. Lumapit ako sa malaking aluminyo na lababo na punong pinggan na may tira-tirang merienda. Inihagis ko ang rosas na guwantes panlinis sa maruming tubig at pinanud ang lumubok sa ilalim ng antas ng abong sabon. Sinasabi nila na ang lakas ng isang babae ay nasa kanyang asawa, ngunit iba ang aking paniniwala. Ang lakas ng isang babae ay nasa kakayahang alisin sa tamang panahon ang nabubulok na asawa upang maligtas ang kanyang sarili. Inisip nila akong hangal, isang tahimik na gintong minahan. Naisip nila na natatakot ako sa diborsyo, natatakot na maiwan mag-isa, at kaya maari nilang hawakan ako sa maikling tali. Pinipilit akong yumukot sa harap ng kanilang huwat na karangalan ng pamilya. Auntie Corazon, nagkamali kayo. Carlo, malaki rin ang inyong pagkakamali. Ang aking katahimikan ay hindi pagsunod, ito ay kalkulasyon ng manlalaro na hawak ang lahat ng trumpo. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag, nagliwanag ang screen, nagpakitang mensahe mula sa aking kaibigan ang may-aring restaurant na ipinadala 30 minuto na ang nakakalipas. "Ana, hello. Ang banquet ay mahusay. Masaya ang iyong kamag-anak. Dahil ikaw ang nagbabayad ng 100%, bilang matandang kaibigan ay nagbibigay ako sa iyo nga 10% diskwento sa serbisyo. Ipinadala ko ang invoice sa email. Tingnan mo." Tumingin ako sa mensahe at ang masulok ng aking malabi ay nabaluktot sa malamig na ngiti.
binuksan ko ang email. Ang kontrata para sa organisasyon ngang banquet, kung saan sa itim at puti ay nakatayo ang aking pirma. Reyes Ana ang tanging individual na kumikilos bilang kliyente at nagbabayad. Sa mga kontrata nga events industry ay may isang talata na ang mga malekas at pailalim na tao tulad ng ina at anak na Santos ay hindi kailanman maunawaan ang nagbabayad ay may karapatang baguhin, suspindihin, o kanselahin ang serbisyo anumang oras bago may hatid ang pangunahing pagkain sa pagbabayad na multa ayon sa mga alituntunin. Ang multa para sa emergency na pagkansela ay 30% na kabuwang gastos isang hindi maliit na halaga, ilang daang libong piso. Ngunit upang mabili ang aking sariling dignidad, upang maibigay ang maingay na sampal sa mga mapagkunwaring mukhang pamilya Santos, ang nga daang libong ito para sa akin ay barya lamang. Mas mainam pa na itapon ko ang pera na ito sa hangin, ibigay sa mga estranyo, kaysa pakanin ang isang kawan ng gutom na lobo na pinupunit ang aking karangalan. Ang hangin mula sa ventilador ay humipong ang init ng kusina sa aking mukha, ngunit ang dugo sa aking mga ugat ay dumadagundong ng malamig. Ako ay malinaw at walang awa, higit pa sa dati. Pinindot ko ang numero NG aking kaibigan, ang Mayari NG Restaurant. Ang mga ring sa telepono ay tumunog ng pantay at ang bawat ring ay nagputol ng huling sinulid na nagkukonekta sa akin sa pasalamatanggan na palang pamilya na ito. Halo Ana, nakikinig ako. May problema ba sa kusina? Kailangan bang magpadala ng mas maraming tao? Tumunog ang pamilyar at magiliw na boses sa kabilang dako. Huminga ako ng malalim. Ang dibdib ay napunong lakas ng kalayaan. Ang aking tingin ay nakatuon sa pader ngang maputlang, dilaw na tile. Bawat salita ay binikas ko ng malinaw, matatak, walang aninong pag-aalinlangan. Andoy, hindi na kailangan ng ngataw. Agad na ipaalam sa floor director at sa lahat ng waiter ihinto ang paghahatid ng mapangunahing pagkain, alisin ang lahat ng pagkain sa mga mesa, bungkalakin ang flower arch, patayin ang sound at ila. Kinakansela ko ang banquet ngayon din. Nakatayo sa gitnang kusina na nababad sa amoyng mantika, nakatingin sa abong sabon na bumabalot sa mga hamak na guwantes panlinis, ay mentalmente kong pinaikot ang huling 3 buwan. Ito ay isang slow motion na pelikula, puno ng pandaraya, manipulasyon, at perpektong stage ng mga eksena na itinanghal ng pamilya Santos upang makuha sa akin ang bawat sentimo. Sinasabi nila na kung mas matalino ang isang babae sa negosyo, mas bulag siya sa bahay. Palagi akong nag-iisip na hindi iyon para sa akin hanggang sa naglipat ako ng 55 milyon sa account ng banquet complex gamit ang aking sariling makamay. Alam ba ninyo kung ano ang pakiramdam na mapagtanto na ang pinakamalapit na tao ay malamig na ipinagkanulo kayo? Ito ay isang huling araw ng taglagas. Bumalik si Carlo mula sa trabaho ng sira-sira. Amoy alak siya. Hindi niya sinindihan ang ilaw. Bumaksak lamang siya sa dulong ng kama, hawak ang kanyang ulo at umiyak. Bilang isang mapagmahal na asawa, paano ako mananatiling walang pakialam nang mahawakan ko ang kanyang balikat, humarap si Carlo at yakap ako ng mahigpit. Ang kanyang maluha ay nanghawa ng aking seda na pajama. Magulo-gulong kwento niya na ang pamilyang lalaki na pakakasalan ni Marichel ay napaka-impluensyal na mga tao sa kabisera. Ang ama ay opisyal, ang ina ay businesswoman. Inihiling nila na ang kasal ay sa isang elite na bangke complex. Kung ang kasal ay magiging simple sa probinsya, hahamakin nila si Marichel at maari pang kanselahin ang pakikipagtulian. Ana, ako ang panganay na kapatid. Namatay ang tatay ng maaga. Dapat kong alagaan ang aking kapatid. Ngunit mayroon akong problema sa kumpanya ngayon. Nakastuk ang pera sa isang proyekto at si mama ay umiyak araw-araw. Natatakot na mapahiya sa harap ng pamilya ng lalaki. Tulungan mo ako, pakiusap. Ikaw lamang ang babaeng maaari kong pagkatiwalaan ngayon. Bawat salita ni Carlo ay matamis na lason. Alam niya ang aking kahinaan. Hindi ko makita ang luhang nga mahal ko sa buhay.
Gumuhit siyang nakakapuso kirot na larawan isang matandang ina na nagtatrabaho ng husto sa buong buhay. Ngayon ay nasa gilid ng kahihiyan, isang bunso na kapatid na ang kabataan ay maaring masira. At ako, sa aking kamangmangan, naniniwala sa tungkulin ng mag-asawa, ay pumayag. Kinuha ko ang pera mula sa aking reserve account. Nakipag-ugnayan kay Andoy Villanueva, may-ari ng isang chain ng restaurant at matagal na kasosyo ng aking kumpanya. Personal kong pinili ang menu, personal kong inaprubahan ang disenyo ng flower arch. Ngunit ang pinaka nakakatawa ay hindi ang nagbayad ako kundi kung paano nang may kapal parang pag-ari ni Auntie Corazon at ng kanyang anak ang lahat ng merito. Noong nakaraang linggo, sa panahon ng pagtatakpo ng dalawang pamilya, ay nagugupit ako ng prutas sa kusina habang mula sa sala ay maririnig ang malakas at mapagmataas na boses ng aking biyena. Mga huwag kayong mag-alala. Kami, kahit hindi kami milyonaryo, ay ikakasal namin ang aming anak ng maayos. Ang lahat ng pera para sa banquet sa Maynila ay yuselamulampan ni Yena, Yaduna, Yuna, Yeni, Yuna, Yusna, Yuna, Yuni Ina, Yuna, Yuna, Yuni Ina, Yuna, 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 para, Yuna, 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 ang iming. Ang pamilyang lalaki ay humanga, pinupuri ang mapagbigay at mapagmahal na biyanan. Si Marichel ay ngumingiti ng mapagtiis, nagtatapon ng matagumpay na mga sulyap, at si Carlo ang aking asawa ay nakaupo roon, inumin ang tsa at nagpapatunay. Oh, si Mama ang nagayos ng lahat sa pinakamataas na antas. Wala ni isa, kahit sino man, ang binanggit ang aking pangalan ang taong nagbayad ng lahat. Mula sa mga mantel hanggang sa mga botang ang alak. Nasaktan ba ako? O, ngunit itinaas ko ang aking kamay at nagpasya na ang mamatatanda ay nagnanais na patibayan ang kanilang pagmamalaki at ako, bilang manugang, ay hindi dapat magbilang ng bawat papuri. Ngunit ang pasensya ng isang babae ay hindi garantisadong tiket para sa kasakiman ng iba. Ininom nila ang aking dugo. Ginamit ang aking pera upang magpostura at pagkatapos ay inituring ako bilang isang taong pangalawang klase na hindi karapat-dapat na makaupo kasama nila sa isang hapag. Nang ihagis ni Auntie Corazon ang maguwantes sa aking mukha at sinabi na ang aking anyo ay magdudulot ng kamalasan, ang maskara ng pagsunod sa akin ay tuluyan ng nabasag. Hindi nila kailangan ng manugang. Kailangan nila ng ATM na may kakayahang mahugas ng pinggan. At nang tinanggihan ng ATM na mag-issue ng pera, ang lahat ng kinang na hiniram nila ay dapat na bumaksak sa pinakamalupit na paraan. Ang maring sa telepono ay nagbalik sa akin sa katotohanan. Tumingin ako sa lababo na may maruming tubig. Ang aking tingin ay naging matalim, katulad ng talim. Sa kabilang dakong linya, ang boses ni Andoy ay naririnig pa ring medyo maingay mula sa kaguluhan sa bulwagan. Halo Ana, nakikinig ako, may problema ba sa kusina? Kailangan bang magpadala ng mas maraming tao? Huminga ako ng malalim. Ang nakakasakit na hangin ng kusina ay hindi na parang mahirap gawin. Ang kumpiyansa ng isang taong may hawak ng sitwasyon ay dumaloy sa aking mga ugat. Andoy, hindi na kailangan ng mga tao. Agad na ipaalam sa floor director at sa lahat ng waiter ihinto ang paghahatid ng mga pangunahing pagkain, alisin ang lahat sa mga mesa, bungkalakin ang flower arch, patayin ang sound at ila. Kinakansela ko ang banquet ngayon din. Sa kabilang dakong linya, naghintay ngang ilang segundo. Literal ko ring narinig si Andoy na sumipsip nganghin. Siya ay nagulat. Nasa kasagsagan ng kasal ang nga panauhin ay nasa mga mesa, ang nga merienda ay kakain pa lamang at ngayon ang kliyente ay nagutos na kanselahin ang lahat. Ganito ay hindi nangyari sa kanyang 10 taon ng trabaho. Ana, seryoso ka ba o nagbibiro ka? Gumagawa ng matos dito. Ang host ay aanyayahan na ang magabagong kasal na putulin ang tsake. Kanselahin ngayon isang eskandalo ito. Ang deposito ay hindi mababalik at ang multa para sa pagkagambala sa kaganapan ay malaki.
Ang boses ni Andoy ay naging seryoso. Sa kanya ay maririnig ang pagkabahalangang isang nakatatandang kasamahan sa industriya. Hindi ako nagbibiro sa aking pera, Andoy. Ang aking boses ay yelo. Bawat salita ay binikas ko ng malinaw. Ang kontrata ay nasa aking pangalan. Ang pera mula sa aking account ay nailipat sa buong halaga. Ang desisyon ay nasa akin. Handa akong mawalan ng pra. Handa akong bayaran ang multa ayon sa kontrata. Ibawas mo ito kaagad sa nailipat na halaga. Ngunit hinihingi ko na tuparin mo ang aking utos agad. Patayin ang kuryente sa entablado, alisin ang mga kubyertos, palayasin mula sa restauran ang lahat ng hindi nakalista sa kontrata bilang nagbabayad. Kung may mag-ayaw, tawagan ang seguridad. Tila naunawaan ni Andoy ang lahat. Bilang isang taong nagtatrabaho sa negosyo, siya ay sapat na matalino upang mapagtanto na may nangyaring hindi na maayos sa pagitan ko at ng pamilya ng aking asawa. Ang profesionalismo ay nangibabaw. Okay, naunawaan ko. Ang kontrata ay nasa pangalan ni Ana Reyes. Susundin ko lamang ang iyong mautos. Bigyan mo ako ng 5 minuto, ang floor director ay ayusin na ang lahat. Ibinaba ko ang telepono. Ang mamaikling ring ay naksenyal ng hindi na mababalik na desisyon. Dahan-dahan kong hinubad ang apron at inihagis ito sa basang tile na sahig. Ang parehong batang babae, katulong, ay nakatayo pa rin at tumingin sa akin na may ekspresyong punong takot at pagtataka. Marahil ay hindi niya maunawaan kung paano ang isang babaeng kakahabilin lamang sa pahuhugas ng pinggan ay maaring mag-order sa pamamagitan ng telepono upang kanselahin ang isang buong maringal na kasal. Lumapit ako sa lababo. Binuksan ang gripong malamig na tubig. Hinugas ang sabon at mantika mula sa aking mga kamay. Tumingin ako sa aking sarili sa maliit na salamin na nakabitin sa dingding. Ang aking mukha ay hindi pagod. Ang gown na kulay abu ay mukhang elegante pa rin at marangal. Kinuha ko ang aking lipstick na kulay pula mula sa bag at binutasan ang aking malabing labinaw na linya. Mula sa sandaling ito, ang mapagpasakop na Ana ay patay na. Natitira na lamang si Ana Reyes, Executive Director, na hawak ang kapalaran ng tinatawag nilang karangalan ng Pamilya Santos. Binuksan ko ang pintuan ng kusina at lumakad sa pasilyo, nakalatak ng karpet na patungo sa pangunahing banquet hall. Ang tugnaking mata kong sa sahig ay tumunok ng pantay, malamig at determinado. Mga minamahal na manonod. Marami ang nagsasabi na sa harap nga, pagtataksil nga, pamilya nga asawa, ang matalinong babae ay dapat manahimik upang mapanatili ang kapayapaan sa bahay. O, kung magagalit man, gawin ito sa likod ng saradong mapinto. Ngunit napagtanto ko na ang walang prinsipyong pagsuko sa harap ng mga sakim at walang pasasalamat na tao ay isang paraan lamang ng sariling pagpapalibing ng iyong pagmamalaki. Kung ikaw, pagkatapos gumastos ng daan-daang libo o kahit milyon-milyon sa araw ng selebrasyon na ikaw mismo ang nakbayad, ay ipadala sa madilim na sulok upang magugas ng pinggan, mas gugustuhin mong mapakumbabang ngumiti o katulad ko, gubahin ang lahat, ibahagi ang inyong masalobin sa makomento. Ang aking atensyon ay nakatuon sa mapintuan ng banquet hall kung saan dapat na magsimula ang pinaka-interesanteng bahaging palabas. Huminto ang aking mahakbang sa harap ng mga inukit na double door na patungo sa Diamond Hall, ang pinakamahal sa complex na ito. Sa pamamagitan ng bahagyang bukas na puwang, isang maringal na larawan ang nahayag sa akin. Ang liwanag ng kristal na kandelerya ay nakbuhos na lahat na palikit, sumasalamin sa dandang makabaso. Ang orkestra ay tumutugtog na isang maliwanag na musika. Sa sentral na entablado si Marichel sa wedding gown na binudburan ng libu-libong piraso ng Swarovski ay mukhang isang prinsesa, hawak niya ang bisik ng lalaking pakakasalan. Sa kanyang mukha ay naka-freeze ang isang mapagmataas at pekeng ngiti. Sa tabi niya ay nakatayo ang aking biyena. Si Auntie Corazon Santos na may mikropono sa kamay. Kakagaling pa lamang niya sa hapag ng pamilya ng lalaki. Ang kanyang mukha ay namumula sa alak at pagmamalaki. Mga minamahal na panauhin, mga mahal na kamag-anak,
Lubos kaming natutugon, ngaming pamilya ngayon, ang aming Marichel, ang aming kayamanan, ang aming lahat upang mapaktibay ang gayong maringal na kasal, upang hindi mapahiya sa harap ng gasfahe. Personal kong nilabas ang lahat ng aking iPhone na ipinon sa buong buhay ko. Bawat tenedor, bawat baso ay personal ko piling pinili para lamang maging maligaya ang aming na anak. Tumunog ang palakpakan mula sa ibaba. Ang pamilyang lalaki ay nagbigay ng pag-apruba. Ang natita mula sa panig ng lalaki ay nagbulong, korsona ay mabuti. Namatay ang asawa, ngunit ipinakasal niya ang kanyang anak na babae ng 55 milyon. Ang maswahe ay tiyak na nagpapasalamat. Si Marichel ay mapakumbabang ngumiti, nagtatapon ng mga tagumpay na sulyap, at si Carlo, ang aking asawa, ay nakaupo sa pangunahing hapag, naktuwid ng dibdib, at panapanahong nagbubuhat ng baso, tinatanggap ang mga pagbati. Lahat sila ay nalulublob sa kanilang kayabangan, hinihinga ang halimuyak na huwad na karangalan na binili sa aking pera. Ngunit hindi nakatapos si Auntie Corazon Santos ng kanyang talumpati. Klik isang matalim na tunog at ang buong sound system ay biglang pumatay. Ang matalas na boses ng biyena ay naputol sa gitna ng isang salita. Kagel pagkatapos, klik, 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 ang nauningning na liwanay ng mga kristal na kandelya ay lumabas. Ang malaking bulwagan ay nalubok sa kalahating kadiliman, na nailaw lamang ng mahinang ilaw ng emergency lights. Lahat ng 200 panauhin ay nagulat, tumaas ang ingay. Nangyari ba? Pinalabas ang ilaw. 5-star restaurant, ganyan ba ang serbisyo? Sa entablado, si Marichel sa takot ay kumapit sa bisik nga lalaking pakakasalan. Si Auntie Corazon Santos ay tinotok ang patay na mikropono, sumisigaw sa kadiliman. Ano ang nangyayari dito? Nasaan ang manager? Tawagin ninyo sa akin ang manager. May seremonya tayo. Ngunit bilang tugon sa kanyang sigaw ay hindi dumating ang mga pahingingang tawat ng mga kawani kundi ang mga hakbang. Para bang pumasok sa bulwagan ang isang hukbo, isang pangkat ng 50 waiter sa itim na uniforme na may profesional na mga kariton. Nagpunta sila sa mga mesa. Nang walang isang salita na may malamig na profesional na kahusayan, nagsimula silang alisin ang mga putahe na may seafood at karne na hindi pa natitikman ngang mapanauhin. Ang mga baso na may hindi natapos na alak ay tinanggal, ang mga mantel ay hinabla. Ang kalabok ng pinggan ay kumalat sa bulwagan, lumilihang simponiya ng kaguluhan. Ang mga panauhin ay naupong may bukas na bibig. May isa pang nagahain kantinidor sa bibig nang mapalapit ang isang waiter at magalang na nagsabi, "Pasensya po, kinansela ang bangket, pakibakante ang mga mesa." Tumalon si Carlo mula sa pangunahing hapag. Wala ni bahit ng kulay sa kanyang mukha. Tumakbo siya patungo sa isang waiter na nag-iikot ng mga pinggan mula sa hapag ng pamilya ng lalaki. "Naghihibang ba kayo? May bangkwet tayo." Nakaupo ang napanauhin. "Sino ang nagpahintulot sa inyo na mag-alis?" Tawagin ang floor director agad. Ang pamilya na lalaki na nakaupo sa katabing hapag ay nagsimulang magbago ang ekspresyon. Ang kama na lalaki ay nakunotno. Ang inang lalaki ay yumaw ng may inis, nagwiwisik ng damit at nagbulong. Anong ugali ang pamilyang babay? Palalayasin ang mapanauhin sa pamamagitan ng pag-alis ng pagkain sa mesa. O baka hindi nila nabayaran ang restaurant, nanlinlang sila at nilukso tayo. Sa entablado, hindi na kayang panatilihin ni Auntie Corazon ang kanyang aristocratic na hitsura. Naggather siya ng kanyang gown at nagmadaling pababa ng hagdan. Ang kanyang muka ay nagnilaga sa galit. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ng floor director na kakasama pa lamang ng kaseguridad. "Sino ka?" "Nagbayad ako ng 55 milyon para sa aming pamilya. Ipinalayag ang ilaw at inalis ang pagkain. Anong meron sa inyong restaurant? Tatawagan ko ang inyong pinakamataas na opisyal. Isasama ko kayo sa korte. Isasara ko ang inyong negosyo." Sumali si Carlo. "Babayaran ninyo ako sa moral damages. Ang aking pamilya ngayon ay nahiya sa harap ng lahat ng kamag-anak. Hindi kayo makababayad kahit 10 beses." Habang ito ay nangyayari, umiyak ng malakas si Marichel sa entablado.
Ang kanyang makeup ay nakalat. Ang lalaking pakakasalan ay nakatayo ng hindi alam kung ano ang gagawin at ang kanyang pamilya ay nagsimula nang bumangon mula sa kanilang maupuan na may malinaw na ekspresyon ng pagama sa kanilang mamukha. Malakas na sinabi ng inang lalaki, "Auntie Corazon, nagmamayabang kayo na 15 milyong kasal ang ginawa ninyo, ngunit pinapalabas ng restaurant ang mga panauhin. O hindi lang pala kayo nakbayad, nanloko kayo at nilukso pa kami." Ang masalitang ito ay katulad ng sampal para sa biyena. Nagulantang siya, sinisikap na bigyang katwiran ang sarili. Hindi, ano kayo? Swaha, binayaran ko ang lahat. Sila ang mga naksirang ulo dito. At pagkatapos ay tumingin siya sa floor director, ang kanyang nga mata ay nag-apoy sa galit. "Sabihin mo, nasaan ang iyong amo? Nagbayad ako ng 100%. En gunit, ang gutos, eni izang, nagi izang, tao." Pinananatili ng floor director ang kanyang profesional na kalmado, kahit kapirasong hindi nagulat sa kanilang agresibong gawi. Umatras siya ng kalahating hakbang, kinuha mula sa folder ang isang dokumento na may pulang selyo ang restaurant at itinataas ito sa harap ng ilong ni Auntie Corazon Santos at Carlo. Ang kanyang boses ay tumunok ng pantay, malamig, at sapat na malakas upang marinig ng lahat sa pangunahing hapag. "Ginang, Ginu, pakiusap na kalmahan ninyo ang inyong sarili. Ang aming restaurant ay humakana ng mahigpit alinsunod sa legal na kontrata. At ayon sa aming madokumento, wala kahit sinong nasa pangalang Imelda Corazon Santos o Santos Carlo na nakalista bilang nagbabayad para sa bangket na ito. Ang nag-iisang kliyenteng pumirma ng kontrata at naglipat ng buong halaga na 840,000 para sa bangkwet na ito ay si Ginang Reyes Ana. At 10 minuto na ang nakalipas, si Ginang Reyes Ana, bilang may-ari ng kontrata, ay inaktibo ang talatangang emergency cancellation ng bangkwet. Sinusunod lamang namin ang utos ng nagbabayad. Pumayag si Ginang Reyes na magbayad ng multa na 30% ng gastos. Ang natitira ay ibabalik sa kanyang account. Ang bangkwet na ito ay opisyal na kinansela. Wala kaming obligasyong pagsilbihan ng individual na hindi nagbabayad ayon sa kontrata. Ang patay na katahimikan ay bumaksak sa gitnang bulwagan. Ang magabulong mapanauhin ay agad na lumipol. Daan-daang tainga ang sumasaklaw sa bawat salita. Si Auntie Corazon Santos ay nakatayo ng katulad NG nakaukit. Ang kanyang mukha mula sa pula ay naging puti, pagkatapos ay kulay abo, katulad ng abo. Ang bibig, nakakakatakot pa lamang ng demanda, ay tahimik na nagbubukas. Ang kanyang malabi ay nanginginig. Si Ana Reyes, ang aking manugang. Siya, kinansela niya ang bangkwet. Ang inang lalaki na nakatayo sa tabi ay narinig ang lahat. Mapait siyang ngumiti, tumingin sa biyena na may paghamak. "Ganun pala iyon. Lumalabas na ang lahat ng iyong mga kwento tungkol sa retirement savings. Lahat ng ito ay para magpakita kuno. Ninakawan mo ang iyong manugang upang magpaganda, at pagkatapos ay pinababa mo siya nang humantong siya sa pagkanslang kasal. Diyos ko, anong pamilya namga manloloko at magdadaya ang malapit na nating mapinsalaan?" Ang amang lalaki ay galit na nagsalita, "Kahihiyan, kinakansela ang kasal. Lahat sa bahay." Ang pamilyang lalaki ay determinadong lumiko at nagpunta sa labasan. Si Marichel, nang makita niya silang aalis, ay sumigaw ng malakas, bumulusot patungo sa lalaking pakakasalan. Sinisikap na pigilan siya, ngunit siya nang may pakasuya ay itinaboy ang kanyang kamay. Si Carlo sa sandaling ito ay nakbalik sa kanyang sarili. Ang kahihiyan at panik ay sinanay ang kanyang katwiran. Tumingin siya sa bulwagan na naglalaho sa kanyang paningin at sumigaw, katulad ng nasugatan na hayop, "Ana, nasaan ka? Lumabas ka. Nagsiraan ka ba?" "Paano mo nagawa ito?" "Hindi ako nagsiraan. Kakagaling ko pa lamang sa aking sarili." Ang kalmado, maliwanag, ngunit nagyelong hanggang sa buto na boses ay tumunog mula sa pangunahing pasukan. Lahat ng tingin sa bulwagan ay nagpunta roon.
Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbabalangkas ng silweta ng isang babae na dahan-dahang pumasok sa bulwagan. Ito ang aking labasan. Na may makapal na folder ng mga dokumento sa kamay, na may mataas na iniangat na ulo, lumakad ako sa pinakamatibay na hakbang sa aking buhay diretso patungo sa mga nagnanginig sa takot na naibunyag na ang kanilang mga maskara. Lumakad ako sa pagitan ng managulat na panauhin. Walang ni isa ang nangahas na bumubok ng kahit isang salita habang lumalakad ako. Ang kumpiyansa ng isang taong hawak ang lahat ng sinulid na nagpapatakbo ng pera at ng kanyang sariling kapalaran ay tila nagyelo ng hinsa paligid. Tumihila ko sa 1 metro mula kay Carlo at Auntie Corazon. Nakita akong ni Carlo at namula ang kanyang mukha, ang dignidad na natapakan ng kanyang asawa sa harap ng lahat ng kamag-anak ay sinanay ang kanyang kontrol. Nagmadali siyang lumapit sa akin, itinataas ang kanyang kamay upang magbigay ng sampal. Putanginang babae, winasak mo ang aking pamilya, naghahanap ka ba ang kamatayan? Ngunit ang kanyang kamay ay hindi nakabot sa aking muka. 2 matipunong bantay mula sa serbisyo ng seguridad ng restoran ang naksugal at niyakap ang kanyang makamay. Sumigaw si Carlo sa sakit. Nakatayo ako ng hindi gumagalaw, hindi kumukurap, na may mapagamak na ngiti sa aking mga labi. Subukan mong tumama. Tingnan natin kung lalabas ka sa restoran na ito nang walang maposas. Sa tingin mo, gumastos ako ang 15 milyon para sa lugar na ito at hindi ko inisip ang aking sariling kaligtasan. Si Auntie Corazon Santos, nang makita niyang nahuli ang kanyang ana, ay nagpanik at nagmadaling lumapit sa akin. Sinisikap na kalmutan ang aking mukha. Ahas ka, bruha ka, masama sa amin na dalhin ka sa aming tahanan. Nainggitin ka kay Marichel at winasak mo ang kanyang kasal. Sapat na, ay siga ko na nakalat sa buong bulwagan, tinablan ang kanyang sumpa, itinataas ko ang folder ng mga dokumento at ihinagis ang mga ito sa sahig sa harap ni Auntie Corazon Santos at Carlo. Ang makontrata at bank statements ay lumipat patungo sa kanilang mga paa. Idilat ang inyong mata at tingnan ninyo, mahal kong biyena, ay binikas ko ng katulad ng nagpapako ng mapako. Narito ang payment order ng 104,850,000 para sa kasal na ito sa Pangalan ni Reyes Ana. Narito ang invoice ng 100,000 para sa wedding gown na suot ni Maricel Nino na binayaran din ng aking credit card. Kahit ang rental ng limousine, bulaklak, imbitasyon wala kahit isang sentimo mula sa inyong mahuwad na retirement savings dito. Lumiko ako sa mga kamag-anak ng lalaki na nakatayo ng may bukas na bibig. Mga kuya, ate, tito, tita, pakitingnan ng mabuti. Mula pa sa umaga ay ikinukwento ng lahat ni Auntie Corazon kung gaano niya kahusay na inayos ang kasal ng kanyang anak. Ngunit ang katotohanan ay ang kanyang anak na lalaki ay lumuhod at nagmamakaawa sa akin na ilabas ang aking personal na pera upang magpaganda sa harap ng pamilya ng lalaki. At bilang tugon, nang dumating ako sa kasal na ako mismo ang nagbayad, tinawag niya akong miskin na nagdadala ng kamalasan. Inihagis ang mga guwantes sa akin at ipinadala ako sa kusina para maghugas ng pinggan ng 20 mesa. Nagulat ang mga tao. Sa pagkakataong ito, ang kanilang mga tingin ay nakatuon hindi sa akin kundi kay Auntie Corazon Santos at Carlo. Mga tingin, punong pahamak, Diyos ko, anong uring biyan ng hayop? Kinuha ang perangang manugang at ipinadala pa siya sa pahuhugas ng pinggan. Totubang mga tao sila, hindi nakakagulat na agad na tumakas ang pamilya ng lalaki. Si Auntie Corazon Santos, narinig ang mga salitang ito mula sa kanyang sariling mga kamag-anak ay nanggulubot. Umatras siya ngang ilang hakbang at bumaksak sa karpet. Ang maskara ngang marangal, mapagbigay na ginang ay nalamas. Inihayag ang kalikasan ng isang sakim, walang pasasalamat at walang kahihiyang babay. Si Carlo ngayon ay napaktanto ang buong kabigatan energy sitwasyon. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon ay nawasa ngayong gabi. Nagbago siyang takit ko sa napakabilis na bilis. Nakaalpas mula sa mga kamayng seguridad, bumagsak siya sa kanyang tuhod sa aking paanan. Ang mga luha ay nagbuhos sa kanyang mukha.
Ana, mali ako. Ako ang mahina. Hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako. Ipagbalik ang lahat sa lugar. Makiusap sa mga swahe na bumalik. Kung masisira ang kasal, paano mabubuhay si Marichel? Paano mabubuhay ang aming pamilya sa lunsod na ito? Tumingin ako mula sa itaas pababa sa isang yumuyukod sa aking mga paa. Sa aking kaluluwa ay wala ni bahit ng awakasuklaman lamang. Carlo, tigilan mo ng maglaro. Ikaw ay hindi mahina, ikaw ay makasarili at kasabwat. Tinulutan mo ang kalupit ng iyong ina para sa huwat na prestihiyong ayong pamilya. Ang 500-850 ribu na ito ay itinuturing ko na itinapon sa hangin upang mabili ang katotohanan tungkol sa kalikasan ng inyong pamilya. Kinansela ang banquet, nawala ang pera, tumakas ang lalaking pakakasalan. Ngayon ayusin ninyo mismo ang basura na inyong nilikha ng inyong kasakiman. Hinila ko ang aking paa mula sa kanyang makamay at lumiko upang umalis. Hindi naramdamang kahit kaunting pagsisisi. Sa aking likod, ang magasigaw ni Marichel, ang pagmumura na magakamaganak, at ang walang lakas na mga buntong hininga ni Carlo ay naksama sa isang funeral symphony na itinanghal para sa mga walang pasasalamat at masamang tao. Lumabas ako sa banquet complex na may mataas na ulo, humihingangang malamig na hangin ng gabi. Ang isang babay ay hindi natatakot na mag-asawa ng mali. Natatakot siyang pagkaalam ngang pagkakamali ay hindi maglakas loob na putulin ang tanikala. Ngayon ay nawala sa akin ang halos 55 milyon ngunit nabili ko ang kalayaan at pagmamalaki para sa natitirang buhay ko. Ang pagsasabog ng mga false na mga bill at kontrata sa carpet ay tila tumunog ng mas malakas at mas matamis kaysa sa kahit anong sampal. Ang kapaligiran sa Diamond Hall ay nagipon hanggang sa hangganan. Naging napakapuno ngang hangin na maririnig na ang mabigat na pahinga ng nga tinangal ang pekeng mga maskara. Nakatayo ako, nagtuwid ang likod, at sa yalong kalmado ay tumingin sa mga taong nagtatagis sa putik ng kanilang sariling kasakiman, at sa sandaling iyon ay muling nagbukas ang nga pinto ng bulwagan. Ito ang inang lalaki, nakakaalis pa lamang ng galit ngunit bumalik para sa isang designer bag na nakalimutan sa mesa. At sa masayang pagkakataon ay narinig niya ang bawat salita ng aking pagbubunyag. Natigil siya. Ang kanyang nga pininta na mata ay lumawak sa takot. Ang tingin ay nagmamartsa mula sa mga pahaya sa sahig hanggang sa puting mukha ni Auntie Corazon Santos. Diyos ko! Tinapon ng inang lalaki ang kanyang makamay. Ang tunok ay naging nakakaputol ng binga. Mabilis siyang lumakat ng mas malapit. Ang kanyang matakong ay nagalit na tumuktok sa sahig. Auntie Corazon Santos, ibig sabihin ng lahat ng inyong mga talumpati sa entablado tungkol sa kung paano kayo nagbigay ng inyong huling ipon para sa kasal ng inyong anak, lahat ito ay palabas. Ginamit ninyo ang pera ng inyong manugang upang magpaganda sa amin at siya mismo ay ipinadala ninyo sa kusina upang mahugas ng pinggan. Anong uri ng pagpapahalaga sa pamilya iyon? Anong uring kabangisan at pagkukunwari literal na ikinalulumo ako? Nanjingginig si Auntie Corazon Santos. Ang kanyang maliwanag na nakalipstick na mga labi ay kumukurok ng walang tunok. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng inang lalaki. Swaha, swaha, pakinggan ninyo, ito si Ana, nagsisinungaling siya sa lahat. Inggit siya kay Marichel. Tumahimik ka. Ang pumasok na aman na lalaki ay hinatak ang asawa na parang natatakot na mahawa. Itinuon niya ang kanyang daliri sa mukha ni Carlo at nagsalita, "Kami, ang pamilyang De La Cruz, ay maaring hindi mga mahal na tao, ngunit nabuhay sa karangalan at inpapahalagahan ang integridad sa buong buhay namin. Nag-isip kami na inihahatid namin ang aming anak sa isang maayos na pamilya kung saan mayroong mapagmahal na kapatid na lalaki at mapagmahal na ina. Pala ay halos nakaduktong kami sa isang pangkat na mga manloloko at manliligo sa pera ng iba." Ang lalaking nagtatangkilik sa kanyang asawa bilang isang kalasag, ginagawa siyang isang dalawahing baka at pagkatapos ay yuyurakan siya ay hindi maaring maging isang mabuting kapatid. Ang kanyang kapatid na babae ay katulad niya.
Si Maricel na nakatayo sa entablado bilang isang bato ay sa wakas ay nahising. Ang masalitang kinakansela ang kasal at ang mainsulto mula sa magiging pamilya ng lalaki ay sinisira ang kanyang pangarap tungkol sa fairy tale. Siya, na tinipon ang kanyang mabigat na gown, ay lumakat ng hindi tuwid pababa ng mga hagdan at bumaksak sa karpet. Walang nagbigay sa kanyang kamay. Ang lalaking pakakasalan ay nakatayo sa ilang hakbang at malamig na lumiko. Andoy, huwag mo akong pabayaan. Wala akong alam. Lahat ito si Mama at si Carlo. Talagang wala akong alam. Umiyak si Maricel. Ang kanyang mahal na tonal cream ay hinaluan ng maluha. Tumingin siya sa kanyang ina at kapatid na lalaki na may galit. Mama, Carlo, bakit ninyo ito ginawa? Bakit ninyo kinuha ang pera ni Ana at pinaalis ninyo siya? Ano, masaya na kayo? Nawasa na ang aking kasal. Paano ko nahaharapin ang mga tao? Nagmukha siya sa sahig at humiyaw. Ito ay ang iyak ng isang makasarili at binalewang batang babae, sanay na mamuhay sa gastos ng iba at ngayon ay nasalubong ang katotohanan. Sinisisi niya ang kanyang ina, sinisisi ang kanyang kapatid na lalaki ngunit kahit isang salitang pahingi ng tawad sa aking direksyon ay hindi tumunog. Kahit sa ilalim kahihiyan, ang kanilang walang pasasalamat na kalikasan ay nagpakita sa buong lakas. Naging mahalaga sa kanila ang kanilang nadakda na reputasyon ngunit hindi ang aking damdamin. Ang natitirang mga kamag-anak ng mga Santos ay nagsimulang dahan-dahang umalis. Kumukuha sila ng mga bag at naibinaba ang kanilang mga ulo. Nagmamadali sila sa labasan. Walang ni isa ang nangahas na tumingin sa aking mga mata at walang ni isa ang lumapit upang aliwin si Auntie Corazon Santos. Nakarinig ako nga piraso nga parirala, masamang tao, pinarusahan ng Diyos. Lumakad na tayo bago kami mahiyarin. Ang maskara ng perpekto, mapagmahal na pamilya ay pinunit ko sa maliliit na piraso, inihayag ang nabubulok at walang laman na kakanyahan. Ngunit hindi pa ito katapusan dahil ang isang hayop na napigilang sa sulok ay gumagamit ng pinakamababang pamamaraan upang iligtas ang mga natitirang pagmamalaki. Nang ang huling makamag-anak at pamilyang lalaki ay nawala sa likod ng mapintuan, biglang binago ni Carlo ang takit ko. Sa pag-unawa na hindi ko kayang takutin ang puwersa, lumipat siya sa melodrama. Siya, sa kanyang matuhod, ay halos bali, Ana, 1,000,000 beses akong humihingi ng tawad sa iyo. Ako ay may kasalanan. Nabulag ako sa pagsisikap na maging isang mabuting anak. Ikaw ay mapagbigay. Alalahanin ang ating 6 na taon ng pag-asawa. Huwag maging ganyang malupit. Lumabas ka. Sabihin sa lahat na hindi pagkakaunawaan ang lahat na ito, na magkasama tayong nag-ayos ng lahat. Ipinangangako ko. Pagkatapos nito ay manalangin ako sa iyo. Ang huwag gawin ito ngayon ay para sa akin, para kay Maricel, para sa aming pamilya. Tumingin ako sa nilalang na gumagapang sa aking paanan. 6 na taon nang aking kabataan ang ibinigay ko sa nilalang na ito sa anyo ngang isang lalaki ngunit may kaluluwa ngang isang parasito. Carlo, sa tingin mo ba ang aking kabutihan loob ay isang basurahan kung saan maari mong itapon ang kahit anong kasinungalingan? Nang nakatayo ako sa madilim na kusina na nahuhugas ng magresong pinggan na saan ka nang inihagis ng iyong ina ang mga guwantes sa aking mukha at isinumpa niya ako, nasaan ka, nakatayo ka roon, ngumingiti ng mapagpalayaw at humihingi sa akin na matiisin. Hindi ka nabulag. Ginamit mo lamang ang iyong ina bilang kalasag upang takpan ang iyong sariling duwakta at kasakiman. Narinig ng kanyang masalita. Si Auntie Corazon Santos ay napaktanto na lahat na paraan nagpakatras ay naputol na. At katulad ng lahat ng manipulating na mga ina, ginamit niya ang kanyang huling trumpo. Ay, puso ko, masakit ang puso ko, itutulak niya ako sa hukay. Mga tao, pinapatay ng manugang ang kanyang biyena. Humawak si Auntie Corazon Santos sa kanyang dibdib, nagsimulang mabingaw hininga, ang kanyang mata ay gumiray at siya ay bumaksak sa sahig. Sumigaw si Maricel, Mama, Mama, anong meron sa iyo? Ana, ikaw bang masaya? Pinahimatay mo si Mama.
Kung may mangyari sa kanya, hahanapin ka namin kahit saan ka. Tumalon din si Carlo. Mama, gumaling ka. Tawagin ang ambulansya. At pagkatapos ay lumiko sa akin ng may galit. Nakikita mo kung ano ang ginawa mo? Walang pusong babae ka. Anumang ibang babae sa ganoong sitwasyon ay matatakot. Umatras, natatakot na tatawaging pumatayng biyena, ngunit hindi ako. 6 na taon akong nanirahan kasama niya at alam ang lahat ng kanyang nga palabas na may hypertensive crisis at atake sa puso na inayos niya tuwing matatalo siya sa isang away. Kalmado kong itinataas ang aking kamay, pinipigilan ang manager na umabot na para sa kanyang telepono. Huwag magmadali sa ambulansya, sayangin lamang ang pera. Lumapit ako sa hihigang biyena, kinuha mula sa bag ang isang bote ng malamig na mineral water na binili ko sa bar. Binuksan ang takip at, nang walang pag-aalangan kahit isang segundo, ibinuhos ko ang kalahating boteng malamig na tubig ng direkta sa mukha at nunang namamatay na ina nga aking asawa. Tumalon si Auntie Corazon Santos, katulad ni Henasunog na tinatahinas. Tumayo siya at sa galit ay tumingin sa akin. Ano ang ginagawa mo, bastos ka? Sinuklay ko ang aking braso at ngumiti. O, gumaling na kayo, tita. Ang aking gamot ay naging epektibo. Kung may tunay na atake sa puso, hindi kayo ganyang mabilis na mabawing ang malamig na tubig. Sa susunod na susubok kayo ngang hiwatigan, sikaping ang makalamnan ng mukha ay hindi kumukurap kapag narinig ninyo ang aking mahakbang. Napatigil si Charlo at Marichel, tumingin kung paano ang kanilang kakanamamatay na ina ay nakatayo na ngayon at nagsasalita ng masumpa. Ang aking personal na pananaw, mahal na mga manonood, sa sandaling iyon ay halong kapaitan at pagamak. Itinuturo sa atin, mga babae, na ang pasensya ay ginto at ang sakripisyo ay sukatan ng kabutihan. Ngunit nalimutan natin na ang sakripisyo ay may halaga lamang kapag ibinibigay sa mga may kakayahang pahalagahan ito. Kapag tiniis ninyo ang kasamaan, manipulasyon at walang pasasalamat, hindi ninyo pinoprotektahan ang pamilya. Tinutulungan ninyo ang iba na humukay ng libingan para sa inyong pagpapahalaga sa sarili. Sa tingin ninyo ba, ang aking pagkilos na may tubig ay masyadong malupit o ito ang nag-isang tamang sagot para sa isang manipulator? Ibahagi ang inyong opinyon sa mga komento. Sa Diamond Hall ngayon ay napakatahimik na. Ang nabigong palabas na may atake sa puso ay nagalis sa pamilya Santos ng huling natitirang dignidad. Nakatayo si Carlo, ibinababa ang kanyang tingin, hindi na nangahas pang magsalita ng kahit anong sermon ni Murang Banta. Naunawaan niya na ang babaeng nakatayo sa kanya ay hindi na ang tupa na payapa. Dahan-dahan kong nilakat ang walang laman na pangunahing mesa. Nagslide ang aking mga daliri sa malamig na baso. Ang aking puso ay kalmado. Kapag ang kabiguan ay umabot sa hangganan, ang tao ay nagiging kahangahangang walang pakiramdam at makatwiran. Carlo, ang aking boses ay kumakalat sa walang laman na bulwagan, matatag at matalim na katulad ng talim. 6 na taon na ang nakalipas nang pumasok ako sa tahanan nga Santos, dinala ko ang isang tapat na puso, isang malaking kayamanan na ibinigay sa akin ng aking mamagulang, at ang ilusyon na kung mabuti ang aking pakikitungo sa pamilya nga aking asawa, matatanggap ko ang pagmamahal bilang kapalit. Gaano ako nagkamali. Tumigil ako, nagtapon ng malamig na tingin kay Auntie Corazon Santos at Marichel na nakakompres sa carpet. Tinanggap ninyo ang aking katapatan bilang karapat-dapat. Itinuturing ninyo ang aking pera bilang inyong personal na pondo para lumikha ng huwad na kinang. Hinuhumulyat ninyo ako, inuyurakan, inihagis sa kusina sa parehong araw na binayaran ko upang iligtas ang inyong murang reputasyon. Naisip ninyo akong tanga. Hindi naghihintay lamang ako upang makita kung nasaan ang hangganan ng kasakiman ng tao. At ngayon nakuha ko na ang sagot. Humakbang pasulong si Carlo. Ang kanyang boses ay nanginig. Ana, alam ko, ang aking pamilya ay nagkamali. Guilty ako sa harap mo.
ngunit 6 na taon ng pag-aasawa wala na bang natitirang damdamin? Galit ka sa akin, sigaw. Sampalin mo ako kung gusto mo ngunit huwag mong sabihin ang mga ganitong malupit na salita. Malakas akong natawa mapait, nagpapalawak na tawa. Damdamin, nangahas kang sabihin sa akin ang tungkol sa damdamin, Carlo. Nang inihagis ng iyong ina ang mga guwantes sa aking mukha, nasaan ang iyong damdamin? Nang nakatayo kang may halagang tao, tinatanggap ang mga toasts na binayaran ng aking dugo, nasaan ang iyong damdamin? Lumalabas lamang ang iyong damdamin kapag ang ATM na nangyanggalang Ana Reyes ay nagbabanta na i-block ang card. Kinuha ko mula sa bag ang isang manipis na puting sobre. Inihagis ko ito sa salamin na mesa sa harap ni Carlo. Ito ang petisyon para sa diborsyo. Pinirmahan ko na ito. Ang aking ari-arian, bago at sa panahon ng pag-aasawa, ay matagal ng dokumentado ng mga abogado. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo, bukas ay makita tayo sa korte. Nabaluktot ang mukha ni Carlo. Tumingin siya sa puting sobra, katulad ng isang bomba. Ana, nagsiraan ka ba? Diborsyo. Ikaw ay may tatak ng diborsyo. Sa tingin mo mabubuhay ka ng maayos. Umiling ako. Sa aking mamata ay naalab ang pagmamalaki. Ang tatak ng diborsyo ngunit kapalit ng isang buhay na may kalayaan at mataas na ulo. Mas mainam ito kaysa maging kasal at mabuhay katulad ng libreng. At tungkol sa 6,400-550,000 na iyon. Tumingin ako kay Andoy na sa buong oras na ito ay tahimik na nakatayo sa sulok. Andoy, ibawas ang multa na 30% mula sa aking bayad ayon sa kontrata. Pagkatapos ay tumingin ulit ako sa mukha ni Carlo at Auntie Corazon Santos at nagsalita. Ang halos 51.5 milyong multa na ito ay voluntaryo kong babayaran. Hindi ko ito ibabalik. Isipin ninyo na ito ang bayad para sa pinakamagandang tragikomedya tungkol sa kabastusan ngang tao. Isipin ninyo na ito ang barya na inihahatid ko sa siyam na buhay ngang aming patay na pag-asawa upang mula sa araw na ito ay hindi na kayo kailanman makakalason ng aking buhay. Lumawak ang mamata ni Auntie Corazon Santos. Umiyak si Marichel sa kahihiyan. Si Carlo ay nakatayo na parang tinamaan ng kidlat. Ang aking masalita ay naging hatol ng kamatayan para sa kanila. Hindi ako humingi ng pra. Pinag-alayan sila ng aking pagamak. Lumiko ako at nang may matibay na hakbang ay pumunta sa labasan. Ang pagtunog ng aking mantakong ay muli kumakalat sa bulwagan ngunit sa pagkakataong ito ay isang matagumpay na awit ng kalayaan. Sa likod ko, ang pamilya Santos ay lumubog sa kadiliman ng kanilang pagbagsak at alam ko na ang kanilang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Nang ang taksi ay nagdadala sa akin palayo sa Maringal na Bangke Complex, ibinaba ko ang bintana. Ang malamig na hangin ng gabi ay humipo nga aking mukha, magaan ang aking puso. Sa unang pagkakataon sa 6 na taon ay huminga ako ng buong lakas. Ngunit doon, sa Diamond Hall, para sa pamilya Santos ay nagsisimula ang totoong bagyo. Ang natutunan ko pagkatapos mula kay Andoy at sa mga kasamahang makakakilala ay mas malungkot at magulo kaysa sa kahit anong serye. Kaagad pagkatapos na aking pag-alis, ang nakakahumilyang katahimikan sa bulwagan ay pinunit ng malakas na pagmumura ng makamag-anak mismo ni Carlo. Ang mga parehong kuya at aling kaakalang nagpupuri kay Auntie Corazon Santos ay umikot ng 180 degrees. Corazon, ano ang ginawa mo? Ang pamilyang De La Cruz ay marespetadong tao. Nanlinlang mo sila, nanlinlang mo ang iyong manugang, hiniya mo ang buong angkan namin, sigaw ngang panganay na tito, tinutuktok ang kanyang tungkot sa sahig. Hindi na makapagsimulatan ng hiwatigan si Auntie Corazon Santos. Umupo siya sa sahig at umiyak. Hindi ko alam na ganyan ang asal ni Ana. Itinayo niya ang isang bitag para sa amin. Tumahimik ka, sigaw nga isa sa mga tita. Ikaw mismo ang naghagis sa kanya ng guwantes, ikaw mismo ang nagpadala sa kanya sa kusina. Hindi mo siya itinuturing na tao, ngunit umaasa ka sa kanyang respeto. Anong itatanim, iyon ang aanihin. Ang makamagana ay nagkalat. Iniwan ang 3 ina, anak na lalaki,
at anak na babae mag-isang nakatayo sa gitna ng walang laman na bulwagan. Ngunit ang kahihiyan sa harap ng mga kamag-anak ay wala kumpara sa kung ano ang naghihintay sa kanila mula sa pamilya ng lalaki. Sa kinabukasan, isang maliit na truck ang dumating sa kanilang 3 palapak na bahay. Lumabas ang mga magulang at lalaking pakakasalan na may mga mukhang bato. Nagutos sila sa mga manggagawa na ilabas ang lahat ng regalo ng kasal mula sa mga alahas hanggang sa mga gamit sa bahay at itumba ang maito sa gitna ng bakuran. Ano ang ginagawa ninyo? Tumakbo sa panik si Auntie Corazon Santos. Tumahimik, rinareklamong inang lalaki. Anong pamiyang makapagpapalangganong pandaraya? Natatawa sa amin ang buong bayan na halos napaging pamilya namin ang mga manloloko na nabubuhay sa gastos ng manugang at pagkatapos ay iniinsulto siya. Mas magpapananatili na namin sa aming anak na binata kaysa makipagsama sa mga tulad ninyo. At pagkatapos ay ihinagis nila sa mesa ang isang bil. Kahapon, 200 ng aming mapanauhin mga respetadong tao ay nahiya at pinaalis. Ngayon ay ibinabalik namin sa kanila ang pera na ibinigay nila sa mga sobra at nahingi ng tawad. Narito ang bill para sa pagrentahan ng mga bus para sa mga panauhin mula sa probinsya at hotel. Kabuuan, 11,200,000. Ibalik ninyo ang aming pinsala. Agad o isasama namin kayo sa korte sa kasong pandaraya. Sa pagdinig ng halagang ₱1.2 milyon, bumaksak si Auntie Corazon Santos sa lupa. Si Carlo ay walang ganong pera. Ang lahat ng kanyang ipon ay napunta sa masamang pamumuhunan at maningning na buhay. Ang buong pamilya ay namuhay sa aking pera. Bigyan mo ako ng 3 araw. Nagsalita siya ng marahan. 3 araw, wala ka bang pera? Kukuha kami ng sasakyan na may loudspeaker at magliligid sa inyong kalsada, magsasalaysay sa lahat kung sino kayo, seryosong sinabi ng amangang lalaki at umalis sila. Ang tahanan ng mga Santos ay nalubog sa katahimikan, nagtatakbuhan ng iyak si Marichel. Isinumpa ni Auntie Corazon Santos ang kapalaran. Si Carlo ay nagtatawag sa mga kaibigan upang humanap ng pera, walang kabuluhan. At pagkatapos ay nagnining ang madilim na apoy sa kanyang mamata. Tumingin siya sa aking numero sa telepono at nagbulong, walang diborsyo. Si Ana lamang ang makakapagligtas sa amin. Siya ang aking asawa, ang kanyang pera ay aming pera. Isang bagong masamang plano ang nagsilang sa kanyang nabubulok na isipan. Hindi niya alam na ang hukay na siya ay palusob doon ay personal kong hinukay para sa kanya. 3 araw lamang pagkatapos ng nakakakilalang gabing iyon, ang aking buhay ay bumalik sa normal na agos. Lumipat ako mula sa aming pinaksamang tahanan, nagupang ang maringal na apartment sa gitna ng lungsod, pinalitan ang lahat ng mga password at nagupang ang karagdagang seguridad. Alam ko na ang napigilang si Carlo, na may utang na 11.2 milyon, ay hindi nag-iwan sa akin ng mapayapa at hindi ako nakamali. Isang Biyernes ng tanghali sa panahon ng aking pulong, nakaroon ng kaguluhan sa reception. Ito ay si Carlo gumalang-galang, may pinigang damit na may mga mata ng nagalif. Sinisikap niyang makalusot sa seguridad. Palabasin ninyo, ako ang asawang inyong direktor, nagaway lang kami. Lumabas ako mula sa opisina. Carlo, anong sirkus ito? Ang petisyon para sa diborsyo ay nasa korte na. Makipag-usap sa akin sa pamamagitan no aking abogado. Nang nakita niya ako, agad niyang binago ang takit ko. Bumaksak siya sa kanyang matuhod sa gitnang opisina. Ana, pakiusap, nakamali ako. Si Mama ay napagtanto na ang lahat. Umiyak siya araw at gabi. Iniwan ni Andoy si Marichel. Nasa bingit siyang pagbagsak. 1.2 milyon ang hinihingi nila sa amin. Saan ko kukuhanin? Kami ay mag-asawa. Ayon sa batas, ang lahat na mayroon ka ay aming pinaksamang ari-arian na nakuha sa panahon ng pag-aasawa. Hindi mo kami maaring pabayaan sa pangangailangan. Ibigay mo ang isa at kalimutan na natin ang lahat. Ang aking maempleyado ay nagsimulang magbulong.
Inilalapat niya ang awa, ang opinyon ng publiko upang mapilitang magbayad ako. Malakas akong natawa sa buong opisina. Carlo, nagpasya kang bigyan akong blackmail gamit ang batas sa pinagsamang ari-arian. Sa tingin mo, pagkatapos ng ganitong katagal sa negosyo, ganyang naivo ako. Lumapit ako sa desk ng sekretarya, kinuha ang isang USB drive at isinama ito sa malaking TV sa lobby. Sa screen ay lumabas ang dokumento. Tingnan ng mabuti, mahal kong asawa. 3 taon na ang nakalipas, ay nagupa na ako hegemania, auditor at abogado. Narito ang magabang statement kung paano mo lihim na inilipat ang 20 milyon mula sa account ng kumpanya papunta sa account ng iyong ina para sa pagbili ng bahay sa probinsya. At narito ang mga bill ne idile iti, 1 milyon para sa sasakyan ne iyong kapatid na babae kay Marigel. Lahat ito ay pagnanakaw ng mga pondo. Naging berde ang mukha ni Carlo. Ikaw, nagbabantay ka sa akin at hindi pa ito lahat, pinigilan ko siya. Naalala mo ang kontrata na pinirmahan mo 2 taon na ang nakalipas nang manghiram ka sa akin na 30 milyon para sa iyong negosyo. Narito ang talata na sa iyong sariling kamay ay pinirmahan mo na ang lahat ng aking kumpanya at lahat ng aking ari-arian ay aking personal na ari-arian na mula sa mga asset bago ang pag-asawa. Pinahintulutan mo ang lahat ng karapatan. Nangangarap ka ba ngang paghahati ngang ari-arian? Makalimutan mo na, nagulat ang mga empleyado. Ang kanilang awa ay naging pagamak. Bumaksak sa sahig si Carlo. Nabigo ang kanyang plano. Hindi lamang wala siyang makukuhang piso kung isusumite ko ang madokumentong ito sa korte, siya at ang kanyang ina ay nahaharapin sa isang kasong pandaraya. Lumapit ako sa kanya at bumubulong, umuwi ka at sabihin sa iyong ina at kapatid na ibenta ang bahay sa probinsya at sasakyan na binili gamit ang aking pera at bayaran ang utang. Kung lumitaw ka ulit dito, dadalhin ko ang pahayag na ito sa pulisya. Seguridad ihatid ang bisita. Ang 2 mataas na bantay ay hinawakan ang nabigong si Carlo at inilabas siya sa kalye katulad ng isang sakong ang basura. Sa sandaling iyon, mga minamahal na manonood, ay tuluyan ko nang napagtanto ang lakas ng karunungan at pagiging handa. Ang pagmamahal ay maring makapagbulag, ngunit sa pag-aasawa, ang kaalaman sa pananalapi at legal na proteksyon ay ang nag-isang buhay salbabida. Huwag pagkatiwalaan ang iyong pananalapi sa isang taong hindi ka pinahahalagahan at huwag pahintulutin ang manipulasyon sa iyo, laging makaroon ng planong ng pag-urong. Sumasang-ayon ba kayo sa kung paano ko lihim na nangalap ng katibayan ng pagnanakaw upang mahatid ng durok na suntok sa sakim na asawa? Ibahagi ang inyong maopinyon sa makomento. Ang paglilitis para sa diborsyo ang magiging huling gawa ng dramang ito iyon na magpapalayo sa pamilya na lahat ng kanilang ipinagmamalaki. Ang korte isang malamig, mahigpit na bulwagan. Ako, sa perpektong itim na suite, kalmado at kumpiyansa, sa kabila, si Carlo at Auntie Corazon Santos, nag-umpukan at kawawa. Ang kanilang abogado ay nagbibigay ng maapoy na talumpati tungkol sa kung paano si Carlo ay isang maaasahang suporta at may karapatan sa 50% ng aking kumpanya dahil ang lahat ay nakuha sa panahon ng pag-aasawa. Nagtatango si Auntie Corazon Santos sa kanyang mga mata ay nanyuninging ang sakim na pag-asa. Tumayo ang aking abogado, marangal na korte, ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Una, mayroon kaming katibayan na 100% ng authorized capital ng kumpanya ay naglabas ng pera mula sa pagbebenta ng aking kliyente ng kanyang apartment bago ang pag-asawa. At pangalawa, at ito ang pinakamahalaga pakiusap na isumite sa kaso ang marriage contract. Kaguluhan sa bulwagan. Tumalon si Carlo. Anong marriage contract? Wala akong pinirmahan. Marahil ay mayroon kayong masamang memorya. Ngumiti ang aking abogado. 2 taon na ang nakalipas, sa panahon ng pahiram ng 30 milyon, pumirma kayo ang isang dokumento.
Bukod sa mga obligasyon sa utang, may talata dito kung saan ang lahat ng ari-arian at kita ng kumpanya ay personal na ari-arian ng Ginang Reyes. Ang inyong pirma at fingerprint ay nasa lugar. Ang inyong pirma at thumbprint ay nakalagay. Nanlaylay si Carlo. Alalahanin niya kung paano nabulag ng pera ay pumirma siyang kumpol ng mga papel ng hindi binabasa. Naisip niyang niloko niya ako ngunit sa katunayan siya mismo ang pumirmang kanyang sariling hatol. Tumayo si Auntie Corazon Santos at sumiga. Bitag ito, niloko niya ang aking anak. Tinutuktok ng hukom ang kanyang martilyo. Katahimikan, ang korte ay gagawa ng desisyon batay sa katibayan, hindi sa mga sigaw. Naghagis ng huling suntok ang aking abogado. Bukod pa rito, ang respondent ay hindi lamang walang karapatan sa ari-arian, kundi nagakautang din siya sa aking kliyente na malaking halaga. Pakiusap na isumite ang katibayan na pagnanakaw ng 228 milyon at hindi pa nababayarang utang na 230 milyon. Kabuuan hinihiling naming sisingilin si Ivanov Carlo ng Agora 58 milyon. Bumagsak ang mundo para sa ina at anak. Pumunta sila sa korte na umaasa na makakuha ng 10 milyon ngunit umalis na may multimilyong utang. Ang hotel ay mahigpit at hindi nagtagalang pagpapatupad nito. Ang kanilang 3 palapag na tahanan ay nairehistro at ipinagbili sa auction upang mabayaran ang utang. Sa araw na tinatakan ng mga marshal ang bahay, nagtipon ang buong kalsada. Nagulong si Auntie Corazon Santos sa lupa, sigaw. Ang aking tahanan, pinapalabas niya ako sa kalye. Ngunit ang makapitbahay na nakaalam sa kanyang maalab na karakter ay mapanhamak ng umiti. Kinuhang bangko ang sasakyan ni Marichel, nawasak ang kanyang reputasyon, lahat ng manliligaw ay umalis. Mula sa isang binalewang prinsesa ay naging maralita siya na kasama ang kanyang ina, at kapatid na lalaki ay napilitang lumipat sa isang maliit na inuupahang silid sa labas ng lungsod. Sa silid na iyon ngayon ay tumutunok lamang ang kanilang mamutual na pagbibintang at pagtatalo. Si Carlo, na nawalan ng reputasyon at pera, ay hindi makahanap ng trabaho. Mula sa isang direktor ay naging isang manggagawa sa bodega siya. Isang araw, habang dumadaan, nakita ko siya nakayuko sa bigat ng mga kahon sa ilalim ng nakakasunog na araw. Ang kanyang muka ay naitim at pagod. Hindi ako tumingin ng malayo. Tumingin ako sa kanya ng direkta, hindi ng may pagkatuwa, kundi upang ipaalala sa aking sarili, ito ang presyo ng walang pasasalamat at kasakiman. Itinuturing niya akong isang kasambahay at ang buhay ay naglagay sa kanya sa lugar na kinarapat niya. Mga minamahal na manonood, sa pagbalik tingin ko ay hindi ako nagsisisi sa aking katapatan. Ang kabutihan at sakripisyo ay isang regalo, hindi isang obligasyon. Kapag sa kapalit na pagmamahal ay natanggap mo, ang paghamak, ang pakikipaglaban para sa katarungan ay hindi kalupitan, kundi kinakailangan na pagmamahal sa sarili. Ang karma ay hindi bumabagsak mula sa langit. Minsan tayo mismo ang lumilikha nito sa pamamagitan ng ating lakas, katalinuhan at determinasyon. Paano kayo kumilos, patawarin ba o pabayaang magbayad ayon sa kanilang maginawa? Pagkatapos ng lahat ng ito ay parang phoenix akong tumayo mula sa abo. Ang aking kumpanya ay umabot sa internasyonal na antas. Ngayon ay nakatayo ako sa balkonahing aking penthouse sa Bonifacio Global City na may basong mamahaling alak at tinatanaw ang mailawng lungsod. Inaalala ko ang aking sarili isang taon na ang nakalipas sa maruming kusina na may mga guwantes panlinis sa aking mga kamay at nagtatawa ng malaya at may pagmamalaki. Ang maguwantes na iyon at ang pen na may gintong dulo ay mga simbolo ng pagpipilian na nakatayo sa harap ng bawat babae. Pipiliin mo ang pagsunod, mananatili kang tagahugas ng pinggan. Pipiliin mo ang pagmamalaki, kaalaman at kalayaan, magiging reyna ka ngayong sariling buhay. Natakpuan ko ang aking sarili.
At kung magmamahal muli ako, ito ay magiging isang alyansang mapantay na itinayo sa respeto hindi sa isang panig na sakripisyo. Sa umaga, pipirmahan ko ang isang bagong multimilyong pisong kontrata. Ang buhay ay isang tela na ginagawa natin mismo. Minsan ay pumipili tayo nga maling makulay ngunit palagi nating maaring kunin ang isang bagong brush at muling gawin ang lahat sa pinakamaliwanag na mga kulay. Paalam, nakaraan. Si Ana ngayon ay nabubuhay ng maliwanag, marangal at malaya at hindi na kailanman yuyukot ang kanyang ulo, 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 ang kanyang